Hello there mga Kaps, for today's video ay magtitipak tayo ng mga panglargero ng pinto. Bali yan mga Kaps ay G. Melina Wood at sariwa pa yung mga kahoy na yan mga Kaps. Kaya kailangan nating testusin at tipakin yan ng 2 lapad para maibilad natin sa araw. Kapag kapuputol lang nitong G. Melina Wood mga Kaps, mataas talaga yung moisture content niya kasi basang-basa, matubig ang G. Melina. Pero once na matuyo naman siya, okay din naman. Baka kasi isipin nung iba, matubig yung Melina, malakas umatras. Hindi. Sa haba nung panahon na Melina yung ginagamit natin, karaniwan sa mga projects natin, hindi naman siya ganun na umaatras. May pag-atras siya, hindi nawawala yun sa kahit anong klaseng kahoy. Pero yung sasabihin malakas umatras yung kahoy dahil sa matubig siya kapag kapuputol lang. Hindi siya ganun mga Kaps. Maganda siyang gamitin sa kahit anong application dito sa furniture. Kaya nga ang ginagawa natin dyan, kapag kapuputol lang, tinitistis na kagad natin siya ng 2 lapad and then sinasundried natin siya for ilang weeks. Maganda siyang gamitin sa kahit anong application dito sa furniture. Kaya nga ang ginagawa natin dyan, kapag kapuputol lang, tinitistis na kagad natin siya ng 2 lapad and then sinasundried natin siya for ilang weeks para naman matuyo siya bago natin siya gamitin sa pinto, sa mga sala set, dining set, bed frames, at iba't iba pang mga woodworking projects natin mga Kaps. Sa pagtitistis mga Kaps ng largero, hindi natin maiwasan dyan yung bumabaluktot kahit anong klaseng kahoy naman yan. Meron talagang pagbaluktot. Kaya naman ang ginagawa natin dyan, naka-oversize yung pagtitistis natin, yung kapal. Karaniwan ginagamit natin mga Kaps sa pagbuo ng mga panel doors or sa largero ng pinto ng hamba ay 1 3/4 yung thickness niya. Nagawa natin dyan 2 1/8 or 2 1/16, ganyan. Para kung sakaling bumaluktot, pwede pa nating paraanin sa jointer planer para maituwid natin. Minsan di natin maiwasan yung malakas yung sikad ng kahoy. Kaya ang ginagawa natin dyan, dinidiskartehan natin para tumuwid pa. Kasi sayang din naman yung haba. Kadalasan kasi, 7 yung kailangan natin dito sa shop. Kaya hindi natin sinasayang yung 7 feet na haba. So, didiskartehan natin mga Kaps para tumuwid yung mga largero na yan. Hindi kasi siya tulad ng mga tubular bakal po pwede natin idugtong kung kinapos sa haba. Dito kasi sa kahoy, kung 7, hindi natin siya pwedeng putulin. Hindi natin siya pwedeng idugtong kung kailangan natin ng 7 at kung maikli na yung kahoy na meron tayo. Kaya most of the time, yung 7, hindi natin sinasayang, hindi natin yan pinuputol. Kukuha tayo ng mga piyesang kailangan natin kung maikli lang, hindi natin sa 7 puputulin. Yun yung mindset natin pag sa woodworking. Lalo't kung mga 7 kasi madalas ginagawa natin mga pinto, mga hamba, yan. Usually ang ginagamit natin dyan is 7 feet. Kaya mahalaga yung mga 7 feet. Hindi natin yan basta-basta pinuputol. Ngayon, kung talagang baluktot yung kahoy na tinistis natin, halimbawa 2x6, yan, baluktot na baluktot talaga. Ayun, ginagawa nating header yung iba. Header ng hamba, header ng pinto. Kung wala nang pag-asa mga Kaps. Pero katulad nga yung papakita ko sa inyong video na to. Hindi masasayang mga Kaps yung largero kasi may paraan pa tayo para maituwid yan. Siya rin lang at sariwa pa naman, mangangawit at mangangawit pa rin yan mga Kaps basta nainitan niya ng araw. Huwag lang kayong maiinip mga Kaps kasi nadaan talaga siya sa prosesong ganyan. Kailangan magtagal lang siya ng siguro 1 week na nakabilad siya sa araw. Actually, yung kahoy na yan mga Kaps, kahit naman hindi siya nakabilad sa araw, basta may airflow siya mga Kaps, kahit pagpatong-patungin mo siya, basta meron siyang spaces in between kapag nagpatong-patong kayo ng kahoy, matutuyo at matutuyo yan. Nga lang, hindi siya ganun kabilis matuyo mga Kaps. Meron din namang diskarte dyan para mas mabilis matuyo. Yung iba, pinapasok sa pugon. Yung iba naman, merong sariling dryer. Yung mga conventional dryer natin na ginagamit dito sa Pilipinas. Kaya lang, medyo madiin yung pagpapagawa ng ganong patuyuan mga Kaps. Kaya tayo sa mga maliliit lang na shop, ang pinaka the best talaga is yung sun drying. Kaya lang, maghihintay lang din tayo ng mga ilang linggo or ilang buwan para talagang matuyo yung kahoy. Ang ginagawa namin dyan mga Kaps, after nating matistis, lahat ng mga diretsong matitistis natin pagsasama-samahin, tatabi natin yung mga bumaluktot. And then, ginagawa namin dyan is nilalagyan namin ng ansal magkabilang dulo. Tapos, kung buntis yung kahoy, ibig sabihin bumaluktot, doon natin siya iipitan ng bar clamp gamit ang bar clamp din.
nalagyan na lang natin ng galapa kung tawagin para mag-fix sa ganung posisyon. So ginagawa natin, iipitin natin siya ng bar clamp ng lagpas dun sa katwiran niya kasi lumalaban yan mga kaps eh. So yun ang ginagawa natin, then binibilad natin siya directly sa araw para mangawit yung kahoy. Then babasain natin every morning para magamit pa natin yung mga larger mga kaps. Kasi sayang din naman. Yan ay G. Melina wood mga kaps, yung tinitis natin na yan. So paano mga kaps? Hanggang dito na lang muna. At I hope na may bago ka natutunan dito sa simpleng video na ginawa natin. At dun sa mga ka-woodworkers natin, sana makatulong ng malaki sa inyo. Lalong-lalo sa mga kaps natin na nagsisimula pa lang at nag-iisip pa lang na magtayo ng ganitong klase ng shop para magkaroon ng sariling negosyo or extra income. Kung hilig nyo rin lang din naman, 'di ba? Is masasabi mong meron kang pinagkakakitaan. Alright. Doon sa mga caps natin na napadaan at bago lang dito sa aking channel, please consider subscribing. Click nyo na yung pulang button dyan sa ibaba at pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Maraming salamat sa inyo mga kaps at shoutout sa lahat ng ating mga taga-suporta. Sana huwag kayong magsasawa at race to 100,000 subscribers na tayo. Wow! Kahit na less than 40,000 pa. Alam ko kayang-kaya natin yan mga kaps. Basta patuloy lang kayong nandyan, patuloy lang din akong nandito para sa inyo. Pag ganyan. Pag ganito. Ito mga kaps, didiskartehan natin to para dumiretso kasi sariwa pa to eh. So tinitipak-tipak na natin para maibilad natin. Para ilang linggo bago natin gamitin para matuyo. Ayan, makaka-diretso pa siya. Makukuha natin pagka-diretso. Sabi, yan. Saan ba yung baluktot niya? Sige pa. Sige pa. Konti pa. Kalayo naman. Ano mo, ganun ba? Ganyan? Oo. Huwag kong malipit yan. Hindi. Gilid yung kinukuha ng pantay eh. Hindi, may ko naman yan eh. May guide naman eh. Kaya nga meron ka eh. Sige, ipat mo muna. Tuwid mo. Yan. Ipit time. Oh. Mabura na ba? Yan. So ibibilad na natin to sa araw mga kaps ng mga pang ilang linggo. Tapos medyo pinasikat natin dati yung lobo niya dito sa kabila. So ngayon pinasikat natin ng konti dito sa bandang gitna niya para mangawit yung kahoy natin. Sariwa pa naman to eh. Kaya natin ibibilad. Tapos tuwing umaga babasain natin para hindi masayang kasi yung baluktot hindi na natin magagamit yun mga kaps sa paminto eh. Tapos yan, makapal naman to. Ito 2 and 1/4 to. Ito 2 and 1/16.
Usually ginagamit natin sa kapal ng pinto, 1 3/4 yung finish. Kaya goods na goods pa rin yan mga kaps. So bibilad natin yan ng ilang linggo para mapakinabangan pa natin sa mga larger ng pinto. Kahit sa panghamba mga kaps. So paano? Hanggang sa muli mga kaps. Thank you so much and Godspeed everyone.